Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Isang matinding kaganapan ang yumanig sa politika ng bansa ngayong araw dahil si Vice Presidente Sara Duterte ay naglabas ng isang makabagbag damdaming revelasyon na naglalantad ng ilang mga kontrobersyal na impormasyon laban kay Pangulong Kuting. Ayon kay VP Sara, ang mga dokumento at ebidensyang kanilang inilabas ay nagpapakita ng malawakang katiwalian at abuso sa kapangyarihan ng administrasyon ni Pangulong Kuting. Sa isang talumpating puno ng emosyon, kanyang sinabi, "Hindi ko na kayang manahimik habang ang ating bansa ay nalulugmok sa ilalim ng isang pamahalaang puno ng anomalya at katiwalian. Panahon na upang malaman ng taong bayan ang katotohanan." Ang mga aligasyon na ito ay nagdulot ng malaking pagkabigla hindi lamang sa Kamara kundi pati na rin sa buong bansa. Ayon sa mga ulat, ang mga dokumentong inilabas ni VP Sara ay naglalaman ng mga detalye tungkol sa umano'y mga illegal na transaksyon, pag-abuso sa pondo ng gobyerno at iba pang mga irregularidad na direktang kinakasangkutan ni Pangulong Kuting. Agad namang naglabas ng pahayag ang palasyo. Ayon kay presidential spokesperson, ang mga aligasyon ni Vice Presidente ay Sara ay walang batayan at bahagi lamang ng isang political na atake upang sirain ang administrasyon. Ang Pangulo ay handang harapin ang anumang investigasyon upang linisin ang kanyang pangalan. Samantala, ang mga mambabata sa Kamara ay nagkaisa sa panawagang magsagawa ng malalimang investigasyon hinggil sa mga aligasyon ni VP Sara. Ayon kay Speaker ng Kamara, hindi natin papayagang baliwalain ang ganitong klaseng issue. Ang Kamara ay magsasagawa ng isang batas at transparent na investigasyon upang malaman ang katotohanan. Sa kabila ng kasalukuyang kaguluhan, nananatiling buo ang loob ni VP Sara. Ang aking hangarin ay hindi upang sirain ng sinuman, kundi upang ipaglaban ang kapakanan ng ating bayan, aniya. Habang patuloy ang mga investigasyon at pagdinig sa Kamara, ang buong bansa ay nag-aabang or nakaabang sa susunod na kabanata ng kontrobersyang ito. Ang katanungan ngayon ng marami ay, masusugpo kaya ang katiwalian sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon? At kung mapatunayang may katotohanan ng mga aligasyon, ano ang magiging kinabukasan ni Pangulong Kuting? Abangan ang mga susunod na balita patuloy na pag-usbong ng isyong ito. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Yan, si Marian Enriquez. Tuwing State of the Nation address ng Pangulo, imbitado lagi ang Vice Presidente. Noong Because for the past two zonas already, no? Yung unang zona ni PBBM at yung pangalawa, present ito lagi si Vice President Inday Sara Duterte. Ayan, no? Nandyan pa nga si ERAP. Ito yung previous na zona. Ayan. Magkatabi pa nga itong si Senator Amy Marcos at si VP Sara. But ngayon, nag-anunsyo na po itong si VP Sara, official statement, hindi siya po dadalo for the first time. Di ko alam ha kung si Senator Amy Marcos ay nag-confirm na ba na dadalo. Pero, ang ibig sabihin nito, sa madaling salita, mag-real talk tayo dito. Ang hindi pagdalo ni VP Sara sa zona, that means to say, ayaw niya na po. Ayaw niya na po sa Uniteam. Ayaw niya na po si PBBM. Okay? Pero, nirerespeto pa rin niya. Pero sa hindi niya pagdalo dyan,
Ang meaning po niyan ay ayaw niya makipagplastikan dyan. Kasi alam naman natin, dadalo yung mga tambaluslos dyan. Dadalo yung mga bangag dyan. Ayaw niya makipagplastikan. Magre-real talk na tayo, okay? Pero maganda ang rason ni VP Sara dito. Hindi basta-basta na ayaw lang niyan dumalo kasi ayaw niya. Hindi niya ginanyan pag-explain. Kundi sabi niya, productive pa rin, practical pa rin kung tutuusin ang kanyang reasoning bakit hindi siya dumalo. Kasi po, bilang pag-appoint sa kanyang sarili bilang designated survivor, ito po ay practical lamang po sa isang bansa. Kasi hindi niya alam kung ano ang magiging mangyari dyan. Diba? Who knows? At least, si VP Sara po, pwedeng maging, anong tawag doon? I am looking for the right word, okay? Pwedeng tawagin nating substitute kung baga merong mangyari po sa ating presidente. Which is, she is just being practical. Opinion ko yan ha, sarili ko yung opinion. Ayo, The Ghost, hello po sa inyo. Yung ating moderator, si The Ghost. Ayan, present. Donmar, ang sayang panoorin yung mga tamba at pulahan vloggers dahil galit na galit sila at nagkakautal-utal na sila sa designated survivor ni VP Sara. Ayan, hayaan mo yan silang ma-high blood dyan sa ginawa ni VP Sara. Kasi tayo, natutuwa tayong mga DDS, especially yung mga DDS vlogger, sa ginawa ni VP Sara. It's a celebration. VP Sara, salamat po. Ayan, yung mga bangag vloggers ngayon, hindi na high blood sila sa ginawa ni VP Sara. Okay, patuloy. Ang dalawang sona ni Pangulong Bongbong Marcos, present si Vice President Sara Duterte. Pero sa ikatlong sona ni PBBM sa July 22, kinumpirma ni VP Sara na sa unang pagkakataon, hindi siya dadalo. No. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Sa Amerika, ang designated Kita ko talaga sa mata ni VP Sara na Duterte moves pa. May ibig sabihin doon. Yung kanyang mata. Na parang tinawanan niya yung reporter. Sa akin na lang yun survivor ay isa sa mga opisyal sa gabinete na pwedeng pumalit sa presidente. Hinihiwalay siya sa Pangulo at iba pang opisyal tuwing may State of the Union address para may papalit agad sakaling may mangyaring pag-atake at masawi di ba? ang Pangulo. Pero ayon sa Secretary General ng Kamara, walang designated survivor na nakasaad sa ating saligang batas. Kung walang designated survivor na nakasaad sa ating bansa, what if merong mangyari? Pinangunahan lang yan ni VP Sara. Okay? She is just being practical sa kanyang reasoning. Pero ang totoo niyan, kung gusto nyong malaman ang katotohanan, ayaw niya po. Ayaw niyang makinig sa SONA in live. Sa personal, ayaw niya. Napaplastikan siya doon. Okay? Masakit ba? Mga bangag vloggers dyan, umiiyak ba yung puso nyo? Sakit, no? Kung pupunta naman si VP Sara, babatikusin nyo. It's better na hindi na lang siya pupunta. Is yan? Because under our laws, or our constitution, the succession is already provided for in the constitution. Bakit? Ano ka? Bothered ka? Gusto mo talagang pupunta si VP Sara? Bakit hindi mo na lang respetuhin ang kanyang desisyon? Bakit?
bothered ka. So there's no such thing as designated survivor. Tingin ni Velasco sa pahayag. If there is such thing as a designated survivor o wala man, bakit big deal yan para sa inyo? Yan ang tanong. Ayaw lang niyang dumalo. Ano ngayon? Ayaw niyang dumalo. Ayaw niyang dumalo sa mga bangag. Ano ngayon? Masakit. Ni VP Sara, Well, ako personally kasi alam mo yung pamilya ni BP mapagbiro eh. So, ang tingin ko biro lang. Buti nga na alam mo. Okay? Good for you na alam mo yan. Yung iba, yung mga onion skin dyan, Yun eh. wala namang binigay na rason si VP Sara kung bakit hindi siya dadalo sa SONA. Pero ayon kay House Speaker Martin Romualdez, karapatan ng sinumang public official na magdesisyon kung dadalo o hindi sa sis, kung pa-as if pa na ipinagtanggol niya si VP Sara, sis, plastic mo. Pa-as if pa to, karapatan niya ni VP Sara na hindi siya dadalo. Wag ka nang makipag-plastikan dyan, Romualdez. Plastic mo naman. mahalagang events. Pero nararapat lang din daw na makita ng taong bayan na nagkakaisa pa rin ang mga lider ng bansa. Wala na. Hindi na mauto si VP Sara dyan sa sinabi niyong magkaisa. Ang kapal ng mukha mo, Romualdez, sabihin na dapat pa rin makita sa taong bayan na magkaisa ang mga leader. Utot niyo. Kung si Badong Aratilis pa ang pasasabihin, utot niyo. Utot niyo. Yan naman ang ekspresyon ni Badong Aratilis. Utot niyo, Romualdez. Huwag nyo kaming bulahin dyan sa magkaisa. Uniteam. Bulahin nyo, lolo't lola nyo. Huwag si VP Sara. Nabudol na kami dyan. Tingin naman ng political analyst na si Richard Hidalgo. May naniniwala pa dito? Si Hidarian? Ano ito Dilaw ito Bakit in-interview ito? Dilaw yan tingnan nyo yung mukha dilaw na dilaw. Dilaw yan Ang hindi pagdalo ni VP Sara sa SONA ang tutuldok sa unit team. Hindi na rin daw ito kagulat-gulat kasunod ng pagbibitiw ni VP Sara Buti alam mo, Hidarian. sa gabinete ni Pangulong Marcos. This time, mukhang wala ng pretension to any kind of unity. So, in a way, that's a snub. In a way, yun yung clear expression ng discontent Buti alam mo. Buti alam mo, Hidarian. niya sa nangyari ngayon pagdating sa state of play. Para kay Hidarian, hindi akma ang pagbanggit ng Vice Presidente sa kanyang pagiging designated survivor. Isa pa tong si Hidarian sure, kayo na lang ang maging Vice Presidente kung mas magaling pa kayo, Hidarian. Ay nako. For her to talk about designated survivor, which is a series about the cataclysmic attack on the president and those next in line of succession, I just don't think this is helpful. Is this a veiled threat? Is this a joke? Wala namang sinabi si VP Sara na may mangyari sa presidente. At karapatan yan ni VP Sara na mag-explain na designated survivor. Di natin alam. Baka merong disaster na mangyayari. Di natin alam. At least may reserve tayo. Di ba? Bakit nyo, kung sa tingin nyo binibiro kayo ni VP Sara, bakit big deal yan sa inyo? Bothered kayo Yan ang mahirap dito Bothered kayo kapag si VP Sara na ang gumalaw, nababother kasi kayo. Is this a kind of just a sloppy statement without any consideration for the special circumstances we have? Ayon sa House Secretary General, wala naman silang nakikitang Kamote Moto, shout out po sa inyo. banta sa seguridad sa araw ng SONA. Tiniyak din nilang nakahanda ang security team sa Kamara. Sabi nila wala rong banta, pero 2,000 yung security. Buti nga si VP Sara advance mag-isip.
itinalaga niya ang sarili niya bilang designated survivor? Kasi hindi natin alam. Sabi nila, sila na mismo nagsabi na wala namang, bakit designated survivor? Wala namang banta. Walang banta, pero 2,000 yung security na nakabantay. Wala palang banta eh. Bakit ang daming security dyan? 20 million, 20 million ba yun, di ba? 20 million o 10 million? 20 million, 20 million pa naman yung ginastan nyo sa pagkain. Kasi yung reason nyo, ang daming security now, 2,000 rin raw yung security. Tapos sasabihin nyo, walang banta? Nag-iingat lang tayo. Nag-iingat lang si VP Sara kasi hindi natin alam yung panahon. Para matiyak ang kaligtasan ng Pangulo at ng lahat ng dadalo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Ay, nako. So, maraming umiiyak dito sa hindi pagdalo ni VP Sara. Hindi nyo ba gets? Hindi niya feel si PBBM. Hindi niya feel ang mga bangag at mga tambaluslos. Masakit? Mga dilawista, masakit ba? Kung ayaw dadalo ang aming vice presidente na maganda, ayaw niyang makipagtabi doon sa mga pangit eh. Di ba? Ayaw niyang makitabi doon sa mga bad shot eh. Ay, masakit ba, dilawista? Bangag vloggers, masakit ang ginawa ni VP Sara? Iyak kayo ngayon. Iyak. Iyak mo na. Sige. Alam ko sakit yung puso nyo. Iyak. Iyak na. Iyak na. Iyak na. Huwag nang mahiya. Umiyak na. Mga bashers ko dito, pasok. Ayan. Iyak na. Yeah? Punta tayo dito sa next topic natin na ito raw si Pastor Apollo Kibuloy wanted na raw. Wanted na raw si Kibuloy. Imagine only in the Philippines. Ang kaso po ni Pastor Apollo Kibuloy, itong mga aligasyon ngayon, na-dismiss na ito. Pero, naging wanted ulit only in the Philippines. At ito pa, may kumakalat na balita na ito raw si Pastor Apollo Kibuloy ay nasa China raw nakatago. Kibuloy, pasok! May mga kumakalat umanong balita na nasa China na raw ang puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Pero ang Philippine Sino kayang nagsabi nun na nasa China? Kayo, maniniwala ba kayo na si Kibuloy ay nasa China? Kayo nang humusga. Naniwala ba kayo? National Police, tiwalang nandito pa rin sa bansa ang wanted na pastor. Nasa frontline ng Wanted na pastor talagang sinabi ng News 5. Wanted na pastor. Grabe. balitang yan. Si Ria Fernandez. Palaisipan pa rin hanggang ngayon kung nasaan na nga ba ang puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Sa isang panayam, sinabi ng isa sa mga abogado ng pastor na posible umanong nasa China na si Kibuloy. Pero hindi niya umano ito makumpirma. Kumpiyansa naman ang PNP na hindi pa nakakalabas ng Pilipinas ang wanted na pastor. Naniniwala po tayo na there are indication at na nandito pa naman po yung mga hinahanap natin. There is also a possibility na dumaan po siya sa backdoor, pero lahat po yan, i-verify pa po natin. Nahaharap si Kibuloy sa mga kasong child abuse and exploitation at human trafficking. Matatanda ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na alam niya kung nasaan nagtatago ang pastor pero hindi niya raw ito sasabihin. Issue rin sa kanila yung sinabi ni Duterte. Ay, ang babaw ng mga utak nitong mga taong to. Ilinaw naman ng dating presidential spokesperson na si Attorney Salvador Panelo na nagbibiro lang ang dating Pangulo.
Pero panawagan ng PNP, huwag gawing biro ang kaso ni Kibuloy. With due respect po sa ating mga Pangulo, probably all of us knows po yung ating personality po ng Pangulo, pero yung mga ganito po na... Ngayon, sinabihan nila si Duterte na wag raw gawing biro itong kaso ni Kibuloy. Ang kapal ng mukha mo, Pahardo, na sabihan niya ng Pangulo Duterte, no? Kapal ng mukha mo, wala kang respeto sa presidente. Presidente mo yan dati. Kilala nyo si Duterte, palabiro yan. At hindi naman yan magbibiro kung hindi siya laging kinukulit ng mga media. Ang mga media, Pahardo, sometimes itong mga media na ito, ang kulit-kulit kasi. Hindi nyo ba yan maintindihan? Bakit ang onion skin nyo talaga sa mga Duterte? Kaya nga, binibiro ni Tatay Digong yung mga media kasi sometimes they are very kulit. At kayo naman, mga kalaban naman itong mga kalaban ni Pastor, maniniwala ka agad. Kakagatin rin naman. Kasi wala silang ibang nagawa ngayon kundi hanap ng butas, hanap ng kasalanan ng mga Duterte. Desperado po sila, napilayan po ang mga Duterte dahil takot na takot sila this coming election. Wag kami. Lahat ng mga DDS alam ng mga galawan ng mga kalaban ng mga Duterte. Alam namin yan. Takot na takot kayo. Kayo pa ang nagsabi. Yung mga Duterte, wala na yan. Especially itong mga bangag vloggers, wala na si Duterte. Laos na raw si Duterte. Yan naman lagi ang pautot nila. Laos na raw si Duterte. Kung laos si Duterte, may itanong nga sa inyo, bakit nyo laging pinag-usapan araw-araw si Duterte? Bakit ang laman ng mga vlog ninyo si Pangulong Duterte? Bakit headlines pa rin ng mga mainstream media ang mga Duterte? Dahil laos na ba? May laos bang ganyan? Pinag-usapan araw-araw? Inggit kasi kayo. Na seryosong mga bagay po ay sana po ay hindi po natin ginagawang biro. Wag po nating kalimutan na yung kabilang parte po na sumisigaw po ng hustisya, may mga batang allegedly ang kapal ng mukha nyo na pagsabihan si former President Duterte na wag gawing biro. Pero kayo mismo, mga government officials, kayo mismo, binababoy nyo ang batas? Ang kapal ng mukha nyong sabihin yan kay former President Duterte? Ang batas, kinakain yan ni Duterte, Pahardo. Dating piskal yan si Duterte. Kumakain yan ng batas. Tapos sasabihin yung wag. Ang kapal ng mukha nyong sabihin na sabihan nyo ang ating dating Pangulong wag gawing biro? Bakit? Wala na ba siyang karapatan magbiro? Bago kayo magsabi niyan, tingnan nyo ang sarili nyong mga trabaho. Kung nasa tama ba? Nagrireklamo na nga yung taong bayan sa mga ginagawa ng PNP. Sino ba yung may utos dyan? Ano yung ginagawa nyo sa KOJC? Ang dami nyong nilabag doon. Binababoy nyo yung batas. Kaya wala kayong karapatan pagsabihan po si former President Duterte na wag magbiro. Look at yourself
first in the mirror bago kayo magsabi niyan. Umano ay minolestya at naging subject for trafficking. This is very serious matter po, very serious offenses po. Dinipensahan naman ng PNP ang pagkwestiyon ng kampo ni Kibuloy sa pagtanggap ng DILG ng reward mula sa mga pribadong individual. This is not the first time ay private citizen ay nag-offer po ng reward. Alam po natin pag may mga heinous crimes. Pero kung merong private citizen na nag-donate, no? Kasi donate naman yung term, di ba? Donate yung term. Nagdo-donate po ng worth 10 million para i-reward kung sino ang makapagturo kung nasaan si Kibuloy. Para transparent naman, sabihin nyo kung sino po ang nagbigay nito. Sabihin nyo. Kasi talagang pagdududahan kayo ng taong bayan yan. Baka pera ito ng taong bayan ang ginamit ninyo. Bakit hindi nyo sabihin na confidential funds? Pwede nyo, di ba? Merong mga pagdududang ganyan ang mga taong bayan. At hindi yan masama kung magdududa lang. Okay? Kasi pera ng taong bayan. Pera yan ng taong bayan. Sara Duterte, my president. Good time na lang mga bangag ni... Totoo. Di ba? So, alam nyo, Fajardo, itong usapin na ito, kung sabi nyo seryoso ito, magseryoso rin kayo. Dahil ang tingin ng taong bayan, hindi maganda ang kanilang observation sa mga nangyayari. 10 million? Tapos hindi nyo sasabihin kung sino ang nagbigay? Bakit ganyan kadesperado itong nagbibigay ng 10 million o kung sino man ang may naka-idea nito na maglagay ng reward money, they are so desperate with Kibuloy na mahuli. Even yung mga families po ng victim na mga civilian po ay nag-o-offer po. Very obvious na pamumulitika talaga. Pinag-iisipan po yan ng PNP na maglabas din po ng reward po with respect to this case. Pero kailangan po kasing dumaan po sa proseso yan in terms of auditing, in terms of budgetary rules and guidelines po with respect sa giving of rewards po. Sinang-ayunan naman ito ni Vice President Sara Duterte na kilalang malapit kay Kibuloy. So, right man na siguro. Healthy lifestyle mo, ayan, illegal to donate money. Hindi ko lang alam kung illegal ba talaga, okay? Kasi I'm not that knowledgeable tungkol sa batas patungkol dyan. Pero sa ato ang gobyerno and sa DILG nga magpagawas og rewards para sa mga wanted na mga tao kanang mga dunay warrant of arrest. Nauna na ring hinamon ni Pangulong Bongbong Marcos si Kibuloy na magpakita na at harapin ang batas. Nagbabalita mula sa frontline. Ayan, so ganyan ang status ngayon ni Kibuloy. Sa akin naman, opinion ko, I think naman siguro ang layo kung makapunta si Kibuloy sa China. Ano bang sasakyan niya? Yes, meron siyang private jet o helicopter. May private jet ba si Kibuloy? Kung meron man, hindi yan ganyan kadali na siya po ay sisipot sa Pilipinas. Hindi yan ganyan kadali. No? Walang makapagsabi kung nasaan si Kibuloy. Period. Mismo ang ating Pangulong Duterte, I don't believe na alam niya. Okay? Good time, binibiro lang kayo ni Duterte. Kayo naman So, sensitive kayo sa ganyan. Sensitive kayo kapag may chance na lumabag si Duterte.
pero insensitive kayo sa mga isinisigaw ng taong bayan. Yan ang hirap sa inyo eh. Very sensitive kayo na hanapan ng kasalanan si Duterte. Pero you are very insensitive to hear kung ano yung mga isinisigaw ng taong bayan. Ganyan sila. Healthy lifestyle mo, maraming salamat po sa pakulay. It's illegal. Bangag nga si Marcos. Bakit yung asawa niya bigyan reward? Makulong si Lisa Tatnas. Maraming salamat, Healthy Lifestyle Moy. Yan ang sinabi ni galit na itong si Healthy Lifestyle Moy. Sabi ni CSN Pai, kamuti mo to, baka sinundo ng China si Pastor via submarine. So, inggit pikit. Punta tayo dito. Si Attorney Harry Roque, isa sa mga kaalyado ni Duterte na dating spokesperson, iniimbitahan po na sa pagdinig ng Senado sa ni-raid na Pogo. Idinadawit nila ngayon itong si Roque. Ako, sa tingin ko dito, no, very obvious yung mga galawan ng mga kalaban ni Duterte. Very obvious. Grabe naman itong si Healthy Lifestyle Moy. Talagang liwanag na liwanag itong ating ating chat box. Ayan sabi ni Healthy Lifestyle Moy. Ping Lacson was wanted. Dati ito. Nagtago yan sa Mindanao, then lumabas after the admin was changed. Remember ko yan, wanted si Ping. Ako rin na-remember ko yan, pero hindi ako masyadong pamilyar sa whole story about ni Ping Lacson, no? Patungkol doon sa nagtago si Ping. Pero, I was still, I think, high school pa ako noon, no? At 90s. I think 90s ito nangyari. Na si Ping Lacson, or 2000 plus ba? Di ko na maalala. Pero at the end of the day, to make the long story short, si Ping Lacson, kahit wanted siya, naging senador pa after. Di ba? So, move tayo dito kay Roque. Ano ba ang nangyari? Bakit tinatrabaho na rin si Roque? Sabi ni Healthy Lifestyle mo, yes. Ayan. Iimbitahan sa pagdinig ng Senado si dating presidential spokesperson Harry Roque na nadadawit ngayon. 80s, no, I think 90s yun. Healthy Lifestyle mo yun. Mga around 1990s plus. As far as I can remember. Hindi pa ako masyadong ano tawag doon? Hindi pa ako masyadong interesado po sa mga political news at that time. Sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Pero ngayon pa lang, iginiit na niyang wala siyang kinalaman sa Pogo Hub. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Desidido si Senate Committee on Women and Children Chairperson Risa Hontiveros na ipatawag sa susunod na pagdinig ng Senado si dating presidential spokesperson Harry Roque. Yan ay matapos sabihin ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco na nagpulong. Alam niyo, no, very obvious talaga itong mga galawan ng mga kalaban ni Duterte. Imagine that one. Halos silang lahat, yung mga maiingay na kakampi ni Duterte, sinasangkot kung ano-anong kasalanan. Ngayon si Roque naman. Let us see if magawan nyo ba ng kasalanan itong si Roque. Sila noong July 2023 kung saan dumalo-umano si Roque bilang abogado ng Lucky South 99 Corporation sa Porac, Pampanga. So, abogado siya ng Pogo Company, hindi lamang ng may-ari ng lupa kung saan nakatayo yung Pogo, ay siya po iimbitahin namin sa susunod na hearing, pati po si dating PAGCOR Chair. Isama niyo na rin si Duterte para ubos na lahat?
Naniniwala naman si Senate President Chis Escudero na seryoso ang mga aligasyong ibinato kay Roque at siya mismo ang dapat sumagot sa issue. Kaya sana raw ay gamitin ni Roque ang pagkakataon sa Senado na magpaliwanag. Maging ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK plano na isama sa kanilang investigasyon si Attorney Harry Roque. Sigurado raw ang ahensya na abogado si Roque ng Lucky South Pogo at service provider na Whirlwind. Sa panayam kay Ted Filon sa Radyo 5, giniit ni Roque na abogado lang siya ng Whirlwind noon pang September 2023 at hindi ng Lucky South. Wala po talaga silang mahahanap dahil ako po ay walang kaugnayan sa kahit anong pogo. Ay, kaya lang naman po ako naugnay dyan dahil nga alam ng mga korte sa Angeles, sa Porac na ako talaga ay tumatayong abogado. Ako po mismo ang humaharap sa mga paglilitis dyan ng Whirlwind. Itinanggi rin ni Roque na Representative Jane Bramlett, welcome po. Ayan, 127 or 281 done like good morning everyone and Sir Donmar. Maraming salamat Jane Bramlett. ng Lucky South ang isang Cassandra Leong na sinamahan umano niya sa meeting kasama ni PAGCOR Chair Tenko. Ang pagkakakilala ko po kay Cassandra Ong, siya po ang corporate secretary ng Whirlwind dahil siya po ang pumirma nung lahat ng pleadings na isinampa namin sa Court of Appeals at saka sa RTC Angeles at saka sa MTC Porac. Siya po nagbe-verify ng mga pleadings. Hindi kumbinsido si Hontiveros na Whirlwind lang ang kliyente ni Roque dahil lumabas sa pagdinig ng Senado na 6 na beses siyang nag-follow up sa PAGCOR para raw sa pag-renew ng lisensya ng Lucky South. Pero sabi ni Roque, hindi niya pinressure ang PAGCOR. Hindi rin daw siya ang nag-ayos ng lisensya ng Lucky South, kundi ang isang nagngangalang Dennis Cunanan na una nang iniuugnay sa ilang illegal na pogo sa bansa. Dinulog sa akin ng problema ni Cassie yung nangyari sa Lucky South na nadispalpohan sila dahil ibinigay kay Dennis Cunanan daw yung pambayad sa PAGCOR na hindi naman nakarating sa PAGCOR. Kaya di umano, nagulat na lang ang Lucky South na meron demand letter ang PAGCOR. So doon ko po tinulungan si Cassie Ong dahil... Pinaliwanag din ni Roque ang kanyang bank account sa nadiskubre ng PAOK sa niraid na Pogo Hub. Yan po ay ang aming life savings sa mag-asawa for the past 34 years. Meron po tayong bank secrecy. I never waived my right to bank secrecy. Hindi pa ba sapat yun, Hontiveros? Hindi pa ba yun sapat yung sinabi ni Roque patungkol sa kanyang bank account? At kung gusto po nilang imbestigahan yan, feel free po. Nabanggit. Feel free. Kasi iuugnay na naman ito sa korupsyon dahil baka siguro si Roque nakinabang dito. Ayan harap-harapan na yan. You have all the access sa bank account ni Roque. Grabe sila, no? Pero in fairness, Roque, ma-advise ko sa inyo, dumalo ka na lang sa Senado. If you think na malinis ka dito, di ba? Why not? Don't be afraid. At alam ko naman si Roque, magaling ito Din sa pagdinig ng Senado kahapon, ang dating Presidential Economic Advisor ng Administrasyong Duterte na si Mike... At alam nyo, no? Duda pa ako na malaking chance ngayon na si Attorney Harry Roque mananalo. Malaking chance. Kasi makikita talaga yan sa maisog rally itong si Roque. Laging nandun. Laging harap, nakipagsigaw sa taong bayan. Makikita mo ang sinseridad ni Roque na tutulong sa mga Duterte. So malaking chance mananalo si Roque. Good luck, Hontiveros. Young, ayon sa kanyang abogado na si Attorney Raymond Fortun, nasa Dubai ngayon ang kanyang kliyente pero wala siyang kinalaman sa anumang Pogo company sa bansa. It's all hyperbole. Everything is just to say may connection. Well, in fairness naman to the good senator, she did say merong posibilidad. Okay? Which means therefore that there is also a possibility that there's no connection. Kung ipatawag man siyang sa Senado, wala raw nakikitang rason si Fortun na hindi ito dumalo basta may karampatang notice para sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid... Ay, nako. Sometimes
lahat na lang ang kanilang galaw napaghalata na eh. Napaghalata na. After ni Attorney Harry Roque, sino naman kaya ang susunod? Kasi halos lahat na eh. Nakukurnihan na nga ako eh. Mga kasamahan ni Duterte. Lahat. Di ba? Ano na? Matatawag natin na there is something wrong na. Lahat ng... Ito pansin ko ito. Baka ang susunod nitong gagawan nilang may kasalanan na naman. Baka si Attorney Vic na ang sunod. Hindi natin alam. Kasi lahat na lang na mga politicians, na mga notable, na mga kaalyado ngayon ni Duterte, unti-unti na nilang pinaiimbestigahan. Sino ba namang hindi magtataka na there is something wrong about that? Something's fishy about it. Hindi ko sinabi para in fairness sa batas natin, kayong mga inakusahan na mga tinatawag nating kaalyado ni Duterte, sige, mag-cooperate kayo. Dumalo kayo. Pagkatapos ni Kibuloy, wala. Yung kay Kibuloy naman, iba naman yung usapan sa kanya. Mga na-dismiss yung na kaso ni Kibuloy, di ba? Kung matatandaan natin. Di nga natin alam bakit binubuhay ulit yung kaso na yan eh. After ni Attorney Harry Roque, meron na naman yan. Meron na naman yan. Ito yung mga favorite nyo, Makabayan Black. 12 na ang pambato sa pagkasenador sa 2025 elections. Hay, nako, nagsasayang lang ng pera itong mga taong to eh. Ito I'm pretty sure, itong 12 na pambato nila, walang pananalo dyan. Sure na ako dyan. Balikan nyo itong video na ito. Sige, hinahamon ko kayo. 12 pambato sa pagkasenador ang binubuo ng Makabayan Bloc para sa 2025 elections. Posible kaya silang makipag-alyansa sa Liberal Party para tapatan ang bagong unity team ng administrasyon? Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Mga taong tumitindig sa mga mahalagang isyu ng bayan at mga hindi galing sa angkan ng mayayaman. Ganyan daw ang mga katangian ng 12. Raymar Pancho. Sir Donmar, tama lahat mga sinasabi mo tungkol kay Gwen Garcia. Narinig ko sa vlog ni Sir Biti sa Tunay na Kritiko, pinanood ko, tumpak lahat patama kay Balimbing Gwen. Talaga? Sino ba yan si Tunay na Kritiko? Sir Biti. Paano nila, sinishare ba nila yung video ko? Hindi ko alam. Senatorial candidate na pambato ng Makabayan Bloc sa 2025 midterm elections. Ang hanay naman ng Makabayan, nandun yung binabanggit kanina ng mga sektor. Manggagawa, Zapatos Culminares, Hindi ko nga alam kung saan sila kumukuha ng confidence eh. Saka yung mga sektor na inaalaala pag may botohan, pero pagkatapos ng botohan, nakakalimutan. Ganyan rin naman kayo eh. Pagmamalaki namin na mula sila sa hanay ng mga manggagawa, magsasaka, kababaihan, kabataan, mangingisda, katutubo, at ibang sektor na matagal nang tinatanggalan ng boses sa Kongreso. Ayon pa kay Gabriela Partiles Representative Liza Masa, nasa proseso na sila ng nominasyon at deliberasyon. Ang sigurado sa ngayon, kabilang sa senatorial lineup nila, si ACT Teachers Partiles. Hindi ko nga alam kung ano talaga ang layunin nila, no? Bakit they are very confident na alam nilang matatalo sila pero still umaasa. Representative Franz Castro, bukas naman daw ang Makabayan Bloc na makipag-alyansa sa ibang partidong pareho ng kanilang mga ipinaglalaban. Bukas naman kami sa pakipag-usap sa ilang mga individual na kandidato na magkaisa kami sa... Kasi gusto nyong manalo. Sige na.
Hontiveros, Leni Robredo, naghihintay ang Makabayan Black. Magsanib puwersa na kayo. Hontiveros, Leni Robredo, Dilima, ayan naghihintay ang Makabayan Black sa inyo. Magsanib puwersa na raw kayo. Plataforma, magkaisa kami sa mga pananaw. Para hindi na yan 8 diretso. 12 diretso inidoro. Sa mga issue, bukas naman doon. Noong nakaraang linggo, sinabi naman ng Partido Liberal na hindi nila bubuuin ng 12 senatorial lineup. Sa ngayon, meron na raw silang 4 na pangalan, pero hindi pa nila ito binanggit. Nauna nang sinabi ni LP spokesperson Laila De Lima na sina dating Senador Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Attorney Shell Jokno ang kanilang initial senatorial candidates. Yan ang aabangan kung magsasama. Isa pa ito Kasama niyo na si Dilima. Tapos, kung matalo kayo, grabe confident mga tao to. Matagal na kayong wala na nga kayo sa limelight. Ang pinag debatihan ngayon, Marcos at Duterte. Kayo po, wala na kayo sa limelight, mga dilawan. Ako pa sa inyo, mamahi nga kayo. Have peace of mind. Tapos na kayo Sama ang mga totoong oposisyon. Ang sigurado, hindi raw makikipag-alyansa ang LP sa mga pambato ng Administrasyong Marcos. So ang LP na lang makipagkalyansa sa Makabayan Black. Sa ngayon, magkakaalyado ang Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos, ang Lakas CMD ni House Speaker Martin Romualdez, Nationalist People's Coalition ni dating Senate President Tito Soto, National Unity Party ni Congressman El Rey Villafuerte at Nationalista Party ni Senator Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.